Cherry! Cherry, ano to? Ay, Anong kalokohan to? ha? Di ba yung sinasabi mo dyan? Sabi ko na nga pa eh. Una pa lang, niloloko mo na kami ng anak ko eh. Ano naman ngayon? Dapat nga matagal ko nang ginawa to eh. Hindi din buhay na pinangako mo sa akin. Mahirap pa sa daga. Oh, so ganun lang yun. Ganun lang kadali sa'yo lahat yun. Sa simpleng tahanan, pilit inaangat ni Angge ang anak niyang si Jana. Kahit kapos sa pera, sagana sa pagmamahal. Nak. Nahirapan nga po ako, tay. Ano ba to? Algebra lang, nahihirapan na. Ano ba si tatay dati sa elementary? Ako ang pinaka sa math. Sus, magaling ka lang sa recess. Ano ba si Mal? Pinapakinig pa kay Di ba kay ba? Jana yung natin dati. Oo. Ay nako, tatay at nanay. Nakakalito din po kasi minsan noon, dami pong numbers. Alam mo na, ang pag-aaral, dapat focus lang yan. Huwag kang masyadong madaming iniisip. Alam mo kung hindi mo talaga kaya, isipin mo na kaya mo kasi para sa kinabukasan mo yan, nak eh. Alam mo ba si tatay dati, hindi na nga nakapag-aral hanggang elementary lang. Hindi sa dahil mahirap mag-aral. Alam mo naman, siyempre, di ba, sa paaralan, pag walang pera, wala, di ba? Kaya, ikaw, agad nandito ako, mag-aaral ka. Basta nak, mag-aral ka mabuti. Dapat makapagtapos ka. Huwag ka muna magpa-boyfriend. Mga ganyan-ganyan, huwag muna isipin muna, ha? Para sa'yo din yan. Oo naman po, pagbubutihan ko pa po. Oo nga po pala, makakasama po pa ba ako sa tour? Anak, pasensya mo muna, pero hindi ka muna makakasama mo. Ganun po ba, tay? Okay po. Pasensya ka na, nak, ha? Kaya mo, susunod bawi ako. Okay lang po. Siya. Si Jana, masipag at puno ng pangarap, patuloy na nagbibigay pag-asa sa magulang niyang halos maubos na. Oh, andiyan ka na pala, nak. Opo, nay, andyan po ba si tatay? Nasa trabaho pa, nak, eh. Baka maya-maya pang uwi nun. Ay, nay, na-perfect ko po yung exam namin. Nakatulong po yung pag-review namin ni tatay. Ay, talaga ba? Siguradong bibilang ka ng tatay mo ng paborito mong ulam. Sabi ko naman po sa inyo, pagbubutihin ko po yung pag-aaral ko eh. Tsaka pangako ko po sa inyo na iaakit ko po kayo sa stage ni tatay. Alam mo na, madami kaming pangarap ng tatay mo sa'yo, kaya gusto namin matupad mo yun. Kaya nga ang tatay mo, nagsusumiga para makapagtapos ka ng pag-aaral eh. Salamat po, nay ah. Pag nakapagtapos po ako, babawi naman po ako sa inyo ni tatay. Sus, walang ano man yun. Talaga, payakap ka sa maganda kong anak. Matalino ka. Pagbutihin mo mabuti, ha? Opo, nay. Tara, akit na tayo. Sa hapag, muling sumabog ang damdamin, hindi sapat para kay Cherry ang buhay na naibibigay ni Angge. Mahal, may dala ako. Kain ka na. Ano ba naman yan, Anggi? Lagi na lang bang ganito? Palit-ulit na dilata ang ulam natin. May pambiling sabon wala tayo, hirap na hirap tayo. Klaseng buhay to. Grabe ka naman, mahal. Ginagawa ko naman lahat para sa inyo ng anak ko, ah. Oo, pero hindi sapat. Hindi ganitong buhay pinangako mo sa akin. At sa lalo sa anak mo. Kaya mo sa susunod, magdodoble kahit ako. Kuha ako ng marami racket para mabilang ko kayo ng pagkain na masarap. Nay, tay, may problema po ba? Wala, nak. May konting hindi pagkakaintindihan. Ewan ko dyan sa tatay mo. Nak, ano yung hawak mo? Wala po. Perfect po kasi ako sa exam eh. Oo, ang galing mo naman, nak. Kalinin mo talaga, no? Manang-mana ka talaga sa akin. Pasensya ka na, nak, ha? Mag-celebrate sana tayo ngayon, eh. Kaso, wala talaga akong hayaan, eh. Tama naman. Naku tay, wala ho yun. Basta po hindi po tayo nagkakasakit pamilya. Tsaka po kompleto po tayo. Bait mo talaga, nak. Pumutihan mo pag-aaral mo. Nak, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Bukas, papasok namin ng trabaho si nanay para pandagdag na rin sa mga panggasto sa pag-aaral mo. Para mas tulungan ko rin tatay mo. Okay po, Nay. Good luck po. Tsaka malaki naman na po ako. Kaya ko na po asikasuhin yung sarili ko.
Ano yung narinig kong papasok? Oo, mahal. Papasok ako ng trabaho. Doon sa kaibigan ko, supervisor siya doon. Doon nga yumaman yun eh. Ba't parang ang bilis naman? Hindi naman kita nakikita ng mag-a-apply Hindi, pinasok niya nga ako eh. Para sa atin naman din yun. Pero wala na akong magagawa dyan. Ang akin na lang, mag-iingat ka palagi, lalo na pag uuwi ka ng gabi. Thank you, mahal. Pagbubutin ko yung trabaho ko para makatulong sa'yo. Nagtrabaho si Cherry, di alam ni Angge, kasama nito ang simula ng paglayo. Uy, Cherry! Tara, sumabay ka na sa akin. Sakto, doon din naman ang way ko papunta sa inyo. Ano ka ba? Nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Tara, pasok mo na. Pasok mo. Nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Parang di naman tayo naging magkaibigan yan. Tsaka huwag ka magkalala. Wala namang maghahanap sa akin. Tsaka mag-isa lang ako sa buhay. Sus, sa lagay wala kang partner. Eh, ang dami-dami mong pera. Di tutusin, madali ka makahanap ng partner mo. Hindi naman. Naalala mo ng mga bata tayo, di ba? Inakantsawan tayo na magjowa daw tayo. Kasi ikaw naman, todo tanggi ka. Ano ka ba? Matagal na yun. Pamilyado na ako yun. Eh, paano yan, Cherry, kung sabihin ko sa'yo na ikaw pa rin? Ikaw talaga. Pamilyado na ako eh. Ay, ikaw kasi. Tara, alis na tayo. Ano? Okay na ba sa'yo? Okay na. Muling nagtagpo sina Cherry at Romar, at doon bumukas ang pinto ng tukso. Diyan na ako. Okay, ito na pala yung bahay mo. Ganda. Maraming salamat ha. Nakatipid ako ng kasama bukas. Ano ko ba? Sa may sa'yo nagsabi ako hindi problema ka. Basta hindi ba lang ako. Ako ba? Nakakaya yun ha. Siyempre, utang na loob ko sa iyo yung trabaho ko. Tapos, pati ba naman yung problema ko, problemahin mo pa. Di man, sis. Ayun pa nga pala si Roma, yung sinasabi ko kung makasali ka kayo. Yung pangilang mo. Kamay nga pala. Okay, ako na tayo. Sige, salamat na lang. Pasensya na ako. Wala na ako. Kasi maraming ako sa tabi. Ingat ka. Maraming salamat. Ingat ka na pag-uwi ah. Nahuli ni Angge ang paghatid ni Romar, isang tagpong nagdulot ng mabigat na hinala. Tagal naman ni nanay. Nangako pa naman siya na siya yung bibili ng ulam. Malapit na yun, Nak. Nag-chat na rin sa akin eh. Sabi niya, yun daw siya sa kanto. Nak! Ito na oh. Siwa mo eh. Bango naman yan, nay. Ano yan? Siyempre, ito manang pinangako ko sa'yo. Kulit ako magtatrabaho eh. Hindi tayo makakabili ng ganito. Kaya na tayo na. Hindi sa to ba man? Ito. Doon. Kain na kayo. Oo, ba't pa ang lalo nang iniisip mo, mahal? Oo nga po, nay. Kanina ka pa po ganyan. Wala po. Ang ganda sa trabaho. Dahil na sa pamilya eh. Mabaka ba talaga iniisip mo o baka iba na yan, ha? Hindi, katalagan talaga. Saka kailangan ko lang ipahinga to. Sige, kaya muna tayo. Kung baka mapagpahinga mo. Ganun po ba, nay? Gusto mo po atin po nakita sa kwarto niya para po makapagpahinga po muna kayo. Hindi na nga. Kaya pa na. Baka tatay mo na sa ano. Kaya na ako. Tapos Habang kumakain, malayo na ang isip ni Cherry, hindi na sa pamilya, kundi sa bagong mundong inaasam niya. Anak, Jana! Bisa mo na, malilate ka sa school. Ano oras na? Opo, tayo ito na. Sabay ko po ba si nanay? Eh, siyempre, papasok na lang ng nanay mo eh. Hindi na ba, anong oras na? Nay, tara na.
Oh, nak, nandyan na ako. Saka na, mahal. Sige mahal, ingat kayo. Sige, ingat. Galingan mo sa eskwela ka. Ingat kayo. Nagtrabaho si Cherry, di alam ni Angge, kasama nito ang simula ng paglayo. Oh, kamusta, Che? Kaya pa ba? Oo naman. Marami lang ako iniisip. Gaya ng ano. Tsaka, di ba, sabi ko naman sa'yo, handa naman ako makinig sa mga sasabihin mo sa akin eh. Siguro, kasi sinagot kita nung naliligaw ka sa akin, nakaayos ang buhay ko ngayon. Bakit? Hindi pa ba maayos? Tsaka, ano, mahal mo pa? Bakit hindi ka ba masaya sa kanya? Masaya naman. Kaya lang, medyo hirap ang buhay namin. Tsaka, ano ko, umaasa sa akin. Kasi may anak ka na. Di, napakasimple lang naman eh. Pwede ka namang mamili. Yung anak mo, o ako. O kung ano yung kakaganda ng buhay mo. Pag-isipan mo maigi. Pero, pag-isipan ko yan. O sige, dito na muna ako ha. May gagawin pa kasi ako eh. Basta pag-isipan mo yung sinabi ko sa'yo. Basta pag kailangan mo ako, tawagan mo lang ako kaya text mo ako. Ha? Sige. Di na keto. Ayun yun o. Ganyan yun. Diba? Cherry! Cherry, ano to? Tay, Anong kalokohan to? Ha? Di ba ang sinasabi mo dyan? Sabi ko na nga ba eh. Una pa lang, niloloko mo na kami ng ano ko eh. Anak ko eh. tay, Itong kikitain bakit mo. po? Itong nanay mo eh, niloloko tayo. Tignan mo. Ha? Ano Sino to sinasabi mo dyan? Eh no, sino tong kikitain mo? Oh, eh no, na ebidensya oh. Natangi ka pa ba? Nay, ano po yan? Ano naman ngayon? Dapat nga matagal ko nang ginawa to eh. Hindi ito yung buhay na pinangako mo sa akin. Mahirap pa sa daga. Oh, so ganun lang yun. Ganun lang kadali sa'yo lahat yun. Oo, totoo. Dahil pera lang ang makapagpapasaya sa buhay. Kung marami kang pera, mabibili mo lahat ng bagay sa mundo. Kaya kanya-kanya na lang tayo dito. Pera na lang pala nagpapatakbo sa'yo. Oo! Bakit hindi ba? Nay, huwag niyo po kaming iwan. Okay lang po kahit walang pera, basta po masaya po tayo. Ayoko na. Hindi ako tatagal sa bahay na ito. Mamamatay ako sa gutom. Anak, pabayaan mo siya na. Ang pera lang talaga magpapasaya sa nanay mo. Isang mensahe ang nagbunyag ng pagtataksil. Gumuho ang tahanang pinaghirapan ni Angge. Sa luha ni Jana, tumalikod si Cherry. Mas pinili ang pera kaysa sa pamilya. Hello, Omar. Asan ka ba? Sundin mo naman ako dito sa kanto. So paano? Nakapag-isip ka na? Oo, alam na nila. Iniwan ko na sila dito sa bahay. Talaga? So paano? Sigurado ka na talaga? Oo, malayang-malaya na. At pwede na kayang magsimula para sa atin. Sabi ko na nga ba eh. Pinagkalaro pa tayo ng tadhana. Sabi ko sa'yo, sa akin din yung bagsak mo eh. Sige na, sundin mo na ako. Dito na akong, baka masundan pa ako eh. O sige, pupuntahan kita dyan. Antayin mo na lang ako ha. Sige, mag-ingat ka. Hintayin kita ha. Sige. Okay, bye. At sa wakas, nakatapos din sa pag-aaral si Jana. Nagbunga ang pagsisikap ng kanyang ama kahit wala ang kanyang ina. Nak, salamat lang ah. Tinupad mo yung mga mo sa amin ng nanay mo. Ang aso nga lang, ako na lang ang nakakat sa taas. Sabi ko naman po sa inyo, tay, pagigiyan ko po yung pag-aaral ko. Oo nga anak eh, may bonus pa with honor eh, no? Galing na, tay. Nakain natin ng tayo lang. Kahit wala si nanay. Yaman na yun, matagal na panahon na yun. Siguro naman, masaya na rin siya sa kasama niya ngayon. Yan mo, tay, kapag nagkatrabaho ako, tas unang sahod ko, unang-una ko ipapagawa yung bahay natin. Bait niya talaga nak.
Mga taon ang lumipas, si Jana ang nagtagumpay, si Angge ang nagbunga ng pagmamahal, habang si Cherry nanatiling anino sa malayo. Hi! Kami nga pala ang Interpins! Hello sa lahat, ako nga pala si Romar. Hi, Jana Galban. Cherry. Ako nga pala si Angge. O tara, punta na tayo sa mga shoutouts natin. Sa mga atin. At maraming salamat sa mga nagsasubscribe at patuloy pa rin nagsasubscribe sa amin. Thank you. Shoutout. Unang shoutout po natin si Ron Pajardo 5899. Saka kay Yolanda Buen Salida. Saka Elma Coral. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood sa ETR Films. John Ray Monde Torres. At saka kay Log Doms TV. Thank you po sa walang sawang panonood sa amin sa ETR. Yon. Shoutout nga pala kay Marites Loya. Tama ba? Loya. Tama ba? Ay. Tapos kay Slasher Barin. Tapos kay Telma Bercasio. Telma Bercasio. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout. Tapos kay sa Realismo. Shoutout. Tapos May France Palma. Okay, ikaw naman dyan. And shoutout nga po pala kay Sally Renato, Jebala, and Rico Rodriguez. Tsaka kay shoutout po kay Rickman and kay Dimano Roger. Thank you po. Thank you. At yon, syempre, shoutout nga rin pala kay Master Official 07, yon, watching from Taytay Rizal. Maraming salamat sa iyo, sir, sa panonood. Kay John Paul Tanyamor, yon. Maraming salamat po. And then kay Rilen Sarsia, yon. Nakakailap talaga yung pamangkin sa tita, yon. Maraming salamat po. Sana wag po kayo magsawang manood sa amin. And then kay Eupemio, hi, yon. Salamat po kung nagagalingan po kayo sa amin. Thank you po. And then, shoutout nga pala sa mga grupo ko sa Young Stanas, especially sa SFN Hood. At sa lahat ng mga katrabaho ko sa Superbikes yon. Panoorin nyo to, solid to. Maraming salamat sa support. May huling shoutout pa may Paul pa akong shoutout. Happy birthday nga pala kay John Paulo Mateo, kay Antoinette Manarang. May shoutout nila ako. Happy birthday, Lins Condo, sawa ni EJ. Meron din ako, guys. Shoutout dyan kay Tito Meryong. Ayun. Aray ko. Bye-bye! Bye-bye.